Hello guys, what's up? At ako nga ulit to si Jello, ang nag-iisang charotero sa buhay mo. And flex ko nga lang guys yung mga riders dyan. Shoutout pala sa inyo kung saan man kayo paparoon. Pero alam ko kanina nyo pa ako sinusundan. Ikaw ba naman nakakita ka ng gwapo sa loob ng container van? Shout lang po. At ako nga pala guys ay nakapwesto dito sa loob ng container van. At napakainit naman. Kaya nga binuksan na lang namin yung pintuan para naman may hangin na pumasok dyan. At hindi nga kami magkakasya dun sa isang sasakyan ni ate. Kaya ayan, sinamahan na lang namin ng diskarte. Sobrang amazed nga ako guys sa mga riders na to dahil kahit tirik yung araw ay talaga namang nagtiis sila sa long ride para naman ma-enjoy nila yung summertime. At syempre, nag-i-enjoy sila dyan at dyan lang kayo, humawal kayo hanggat gusto nyo dahil dito lang din ako sa kinaroroonan ko. After nga guys ng mga ilang oras, syempre narating na nga namin itong beach sa may Lubao, Batangas. At nakaka-amaze din guys dahil lakas nga nito maka-enchanted at parang nga itong nasa Encantadia. Ayun no. At ang alam ko guys, yung mga puno dyan ay virgin pa. Sana all virgin. Di tulad mo. Chawat. At ito nga guys ay napakaganda at napakalinis yung tubig dyan. At sarap ng tumambling kaso wag ka lang tumama sa may bato. Dahil panigurado na magigising ka na maling tao pula yung pinaglalaban mo. Uy! At ito nga guys, binabaybay ko nga yung daan dyan, papunta sa may gilid at hindi ko nga sure kung meron pang daanan dyan sa may kabila. At natatawa rin ako guys, kaya walang humpay din guys yung pagbigkas ko ng tabi pununo. Ng tabi pununo pala guys na salita, ginagamit namin yan lalo na kapag bago ka sa lugar. At syempre, hindi ka familiar dun sa mismong lugar, ibago ka nga diba? Baka mamaya may mga engkanto o mga duwende na makapansin sa'yo na ang cute mo pala. So, trivia tayo guys. Yun nga pala isa sa mga natutunan ko sa mga magulang ko. At pangontra nga daw yan sa mga masasamang elemento. At syempre, kapag nga nasabi mo na yan, ay lalayuan ka na ng mga posibleng manakit sa'yo. Ayun no. Actually guys, sa mga tao nga dito sa Metro Manila, ay hindi naman nila pinaniwalaan yung ganyang kasabihan. Pero dahil nga taga-probinsya tayo at marami tayong nakagisnan ng mga kasabihan na galing sa ating mga magulang na kahit papaano naman ay nagsisilbing gabay sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya sabi nga ng mga matatanda guys, kung anong pinaniwalaan mo, ipaglaban mo. At syempre, dapat kailangan meron tayong respeto sa bawat isa. Dahil yung paniniwala nila at ito naman yung paniniwala natin. Bigayan lang ba? Ayun no. At ito nga guys, habang binabaybay ko nga ulit itong daan na to na hindi ko alam kung saan paroroon, eh dire-diretso lang ako at mag-isa nga ako ng time na to guys. Pero syempre yung kaba ko ay hindi naman maalis sa isip ko. So habang naglalakad nga ako dyan guys, napansin ko nga itong sa malaking bato sa aking harapan. At sobrang amazed nga ako sa rock formation nito. At napapaisip tuloy ako kung gawa ba ito ng dagat. Malay mo diba dati, sobrang lubog to sa tubig. Tapos nagka-low tide, ayan, nabuo siya. So guys, ito nga pala yung second time na pagbalik ko doon. Dahil nga parang napansin ko na meron pa palang daanan doon sa may bandang dulo sa likod ng mga batuhan. At ito na nga guys, yung daanan doon. At meron siyang parang hagdan. At kasama ko nga si Kenneth, yung pamangkin ko guys. At ito nga guys, yung twist dito na hindi mo sukat akalain na sa likod ng malalaking tipak ng bato na to ay meron palang isang hidden paradise. At sabi ko nga kay Kenneth ay magdahan-dahan lang ng pagbaba dahil medyo matarik din guys. At syempre kapag nahulog ka din nga talaga ay tatama ka sa malalaking bato na yan. Napakadelikado. Kaya kung magagawi kayo dito guys ay maging maingat kayo at hanggat maaari ay magdala kayo ng kasama para in case of emergency, di ba? May tutulong sa inyo. Ayun no. Dito guys sa part na to ay talagang mas malinaw yung tubig dahil nga siguro wala naliligo. At the same time, yung pino ng buhangin ay maganda. Alam mo guys, yung mga ginagawang kwintas, yung mga seashells na tinatawag, yun, karamihan po guys ay nandiyan sa lugar na to. At doon din naman sa mismong pinaliliguan namin ay meron din, pero dahil nga maraming mga tao doon, siguro nasisira na rin naman siya. At ayun nga guys, habang nag-iikot-ikot kami ni Kenneth, ay may napansin nga akong isang rest house. Napakaganda niya at perfect talaga to guys kapag magbabakasyon na. Lalo na kapag galing ka sa Metro Manila. Tapos, tahimik. Yun yung gusto ko. At take note guys, merong signal. Diba guys, kapag pumunta tayo ng mga beaches o di kaya mag-outing man tayo o kasang lugar, importante talaga dapat merong signal. At yan nga yung kalimitang wala talaga kapag pumupunta tayo sa mga ganung lugar. Kaya ang ganda nga din dito sa spot na to guys. So after an hour nga guys, ay pabalik na ako sa may cottage. At syempre, kasama ko pa rin yung pamangkin ko na si Kenneth.
At ito, kinukunan ko pa rin ng video nga at mangha-mangha pa rin ako sa lugar na to at bibihira nga ako makapunta. Sabi ko kanina, lagi kami pupunta sa may Lubo, Batangas, pero this time, iba naman at first time ko nga na makapunta dito. At ito rin guys, yung rock na binabanggit ko kanina ay isang napakalaking tipak ng bato nga. At syempre, kakaiba yung kanyang rock formations. At sa gilid nga guys nitong bundok, ay maganda din dahil nga yung mga puno dyan ay talaga namang marami pa, which is isang sa mga nagbibigay ng ganda dito sa may beach resort. At dapat ingatan natin guys yung kalikasan, di tulad ng jowa mo na bigla ka na lang iniwan na walang paalam. Sawat lang po. At ito nga guys, napansin ko rin yung mga kabataang Pinoy dyan na naglalaro at naisip ko nga at nasabi ko sa akin sarili na napakasarap talaga maging bata ulit. Ini-enjoy lang yung bawat sandali. After an hour nga guys, ay nagsigayak na rin kami at babalik na rin nga dito sa Metro Manila. At maraming salamat sa mga nakasama namin dyan. Nag-enjoy din ako and hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!